gagampanan ni Mr. Bill Pastrana. Sa ikabitawang huling wika ang Jesus, Diyos ko, sa iyong mga kamay, inahabilin ko ang aming kaluluwa. Biglang bago ang takbo ng panahon. Matapos ang 3 oras na matinding dilim na bumalot sa buong mundo, isang malinaw na pagpapakita ng pagdalalahati ng kasasal sa pagpalang ng anak ng Diyos. Sumambulan ang liwanag. Ito ay hindi lamang sa pagbabago sa pisikal ng paligiran, kundi isang pahiwatig bilang pag-asa at pagtatapos ng paglusa. Ang pagbalik na liwanag ay sumisimbolo sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at ang pagbubukas ng daan tungo sa huling pagkabuhay. Ang sandaling ito ng paghahabilin ay hindi lamang isang personal na panalangin ni Jesus sa kanyang Ama, kundi isang pagpapahayagin ng kanyang ganap na tiwala at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang pagbitiw ay hinihinyas ay kasabay ng pagbabalik ng liwanag na nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ito ay isang simbolo ng paglilipat mula sa kaliliman ng kasalanan at kamatayan tungo sa liwanag ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na inaalay sa kanya sa katauhan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Ang bilang pagpapalit ng panahon ay hindi lamang sa pangyayari meteorological, kundi isang makahulugang pagbabago na sumisimbolo sa pag-asa at pagtubos. Ang biglang pagbabago ito ay sumasalunod sa mga pagbabago hindi natin inaasahan sa ating buhay. Maaaring ito ay pagkawala ng mga sa buhay, pagbabago sa trabaho, sa ngito ng uri ng business. Sa mga sandali ito, parang wala tayo ng kontrol at nagpaharap sa wala ng tiyakan. Ang kadiliman ay maaaring natuwa sa ating pagkalikot, takot at wala ng pag-asa. Bago natin lubos na nawaan ang lalim at kastong salita, mahalagang balikan ang mga paghihirap na rinasat ng Jesus. Ang paghihirap ng Jesus ay hindi lamang pisikal. Magmula pa lamang sa halaman ng Getsemane, kung saan siya nalalaman ng buong paiging at nag-alala ng labis. Dumanas sa Jesus na matinding paghihirap ng puso at isipan. Alam niya ang mahirap na ng kanyang pagkilos, pagtataksi ng kanyang maalagad, ang paghalang ng mga tao at ang brutal pagpaparusa na naghihintay sa kanya. Habang siya ay nakagbayubay sa krus, si Jesus ay naghahabol ng hininga. Ang bawat paghinga ay tila ba may kasama ng pagdurusa. Ang kanyang katawan ay basag-basag sa hapdi. Ang bawat kalapnan at ugat ay sumisigaw ng sakit. Hindi niya nakagawang igalaw ang kanyang katawan. Kinakagat niya ang kanyang mga labi. Pinipigilan ang uon ng kirot. Itinataas niya ang kanyang baba. Ipinipigit ang kanyang mga mata. At pilit inuulat ang kanyang mga kamay sa pinalalagas na sakit na hindi kaya ipaniwala ng mga salita. Hindi sa palad, kundi sa braso ni Jesus, itinako ang maraming tao. Dahan-dahan pupulit ang landan hanggang sa umabot ang sugat sa kanyang palad. Dulot na bigat ang kanyang katawan. Dumadalo ang dugo na parang ilog mula sa kanyang mga ugat. Ang bawat puting ng sakit ay tila pagpapaalala ng kasalanan ng sakit butal ng kanyang pasal. Patuloy ang pagdurugo, ngunit nanatili siyang nakabayubay. Tinatanggap ang lahat alang-alang sa kaligtasan ng tao. Sa huling hininga ni Jesus, nang sabihin niya ang Diyos ko, sa iyong mga kamay, inahabilin ko ang aking kaluluwa. Hindi mo inarawan ang kagalakan ng pananagumpay ng mga kanyang kaaway. Para sa kanila, ito ay katuparan ng kanilang matagal ng inaasal na wakas ni Jesus. Nakita nila ang kanyang kamatayan bilang isang pagpapatuloy na siya ay isang buwan
nagpapatunay na ang kanilang mga paratang ay totoo at ang kanilang mga aksyon ay makatarungan. Ang kanyang pagisan ay hindi lamang isang pisikal na pagkawala para sa kanila, kundi pati na rin isang simboliko pagwawakas sa kanyang mga puro at influensya. Dahil dito, ang kanyang kasiyahan ay nag-ugat sa paniniwala ng nagtagumpay na sila sa kanilang nililid na patahimikin ang isang tinig na sumasalungat sa kanilang mga paniniwala at nagbabakla sa kanilang posisyon ng lipunan. Ang ikapitong wika ay isang paalala sa atin na ang buhay ay hindi palaging madali. May mga panahon na tayo ay makaharap sa mga pagsubok, paghihirap at kawalan. Maaaring tayo ay makaramdam ng pag-iisa, pagkatakot at pagkadismaya. Ngunit tulad ni Jesus, maaari tayo nalingon sa Diyos at pagkatiwala sa Kanya ang ating mga sarili. Ang huling wika ay isang panalangin ng pagtitiwala, pagpapaalam at pag-asa sa gitna ng mga biglang pagbabago sa ating buhay. Naway maging inspirasyon sa atin ang huling habilin ni Jesus upang manalig sa Diyos. Tanggapin ang pagbabago at yakapin ang mga bagong simula. Sa pamamagitan ng paghahabilin ng ating kaluluwa sa Kanya, makakatagpo tayo ng mapanitaan, lakas at patnubay upang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Marahil sa paningin ng mundo, ito ay salitang pagtatalo. Ngunit hindi. Ang huling wika ng Jesus ay hindi salita ng pagkabigo. Ito ay salita ng tagumpay. Hindi sa kamatayan sumuko si Jesus, kundi sa Diyos Ama, ang pinagmumula ng lahat ng buhay. Ito ay hindi daing ng pagkatalo, kundi hiyang pananampalataya. Isang karpo ng buong pusong pagsuko, hindi sa kahinaan, kundi sa lubos sa pagtitiwala. Ito rin ang paalala sa atin ngayon. Kanino mo ibinibigay ang iyong kaluluwa? Sa gitna ng ating mga kasalanan, kahinaan at pasanin, kaya ba natin sabihin, Panginoon, sa iyo na ibibigay ang lahat. Saksiyang kalikasan sa kapangyarihan ng huling wikaw ito. Ayon kay Lucas, Kabanata 27, talata 51 hanggang 52. Lumindol ang lupa, nahati ang kortina ng templo. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang mga banal. Kahit ang kamatayan ay narinig, si Satanas ay nabigo. Ang huling salita ni Jesus ay simula ng bagong buhay. Kaya huwag tayong matakot kung si Jesus ay nagpatawad, nagtiis at sa huli ay buong puso nagtiwala sa Ama. Tayo rin ay inaanyahang gawin ito. Isuko natin ang sarili sa Diyos, ang ating kahinaan, kasalanan at takot. Huwag mong dalhin mag-isa. Ihabilin mo ito sa mga kamay ng Diyos. At ngayon, kapatid, nararamdaman mo ang puso mo ay pagod na, lumuhod ka. Tahimik lang magpakatotoo sa Diyos. Sabihin mo ang laman ng iyong damdamin. Isigaw mo kung sa iyong kailangan. Umiyak ka kung nais mo. Pero sa huli, sabihin mo, Ama, sa iyong mga kamay, inahabilin ko ang aking kaluluwa. Ito ang panawagan ng krus. Ito ang tagumpay ng pananampalataya. Hindi huli ang lahat. Kamatayan ay hindi ang wakas. Sa mga kamay ng Diyos, ang ating kaluluwa ay ligtas. At doon, may buhay na walang hanggan. Diyos ko, sa iyong mga kamay, inahabilin ko ang aking kaluluwa. Ang salitang ito ay hindi lamang tanda ng katapusan, kundi isang matibay na patunay ng pagtitiwala at pagsubok sa Diyos. Sa huling hininga ni Jesus, hindi siya kumapit at takot sa takot at pagdududa. Kumapit siya sa Ama. Kaya ngayon, tinatanong ko po tayo lahat. Namatay na ba tayo sa ating mga kasalanan? Iniwan na ba natin ang makawagdong kita, ang laman at ang kasamaan? At buo-buo na ba natin nagkatiwala ang ating mga buhay kay Jesus? Kung hindi pa, huwag natin patigasin ang ating mga puso. Sapagkat sinabi ng Biblia, sa awit Kabanata 7:5, talata 7
Hebreo, Kabanata 4 hanggang talata 7. Ngayon, kapag narinig niyo ang hiling ng Diyos, huwag manigas ang inyong ulo. Kaya mga kapatid, sa katahimikan ng ating puso, silipin natin ang ating kaluluwa. Ihiyag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng kapatawaran at hayaang malinis niya ang ating puso. Isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Tulad ni Jesus, magtiwala tayo ng buong buo at tanggapin natin ang bagong buhay na inihahandog niya sa atin. Mga kapatid, sa oras na ito ay magdilalagay tayo at nanalangin. Ang manaming makapagyarihan sa oras na ito, inihahandog ko ang aking puso. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Pinisin mo ang aming kaluluwa, O Diyos, at bigyan mo kami ng bagong simula. Inihahabilin ko sa iyo ang aming buong pagkatao, aking mga pangarap, aking kinabukasan at aking buhay. Tulungan mo kami magtiwala at sumunod sa iyo, hanggang sa ating hinihiling. Sa araw na ito, sa iyo mga kamay, inihahabilin namin ang aming kaluluwa. Ngayon at magpapalayin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.